ito na po mga kababayan, nang dahil sa 18 Marines, yung mga nakarang linggo, yung hearing dyan sa Senate na pamumunuan sana ni Senator Erwin Tulfo hindi natuloy dahil pinigilan din itong 18 Marines. Di ba? Tapos, ngayong araw na naman, may hearing sana. Ibalikan natin yung nakarana. Instead na hearing, nagiging meeting na lang yung kay Erwin Tulfo. At ngayong araw na naman, ang hindi naman nila pinapapasok doon ay ang mga senador na kusang loob na pumunta o gusto nilang lumahok doon sa kaganapan dahil idiniklara nila na yun ang legitimate na Senate Blue Ribbon Committee hearing. Nagaganapin dyan sa labas. Ito lang unang nangyari mga kababayan na nangyari sa ating bansa na itong kaganapan sa Senate ay ginanap sa labas ng Senate. Sa anong dahilan? Ito po mga kababayan, kita-kita natin na pilit nilang pinipigilan ang itong 18 Marines at halatang-halata na ayaw nila ng pag-usapan itong tungkol sa flood control. Yon. At sino mang nag-sponsor dito mga kababayan? Sino kaya? Dito sa isip natin. Ito ang tanong, sino kaya ang nasa likod itong pagpigil nito? Yung andun sa Senate, hindi naman natin pwede tanggalin hindi naman natin pwedeng harangin itong mga senador dahil opisina nila yon. Pero ginawa nila dati Ginawa nila dati. Nung sila na nakapisto, pumanik sana tong mga 18 Marines pero hindi tinuloy. Diba? At ngayon, ginanap sa labas, andun na yung Marines. Hinihintay na lang nila yung senador. Pero anong nangyari? Pinigilan, hindi pinapapasok. Dito mga kababayan, ito na, sa pananaw ko dito, ito na ang huli nating mapakinggan itong mga witnesses sana para matukoy sana itong anomalya talaga sa flood control. Matukoy sana kung sino ang may kasalanan. Alam na natin na may ginawa ng state witness sila sa kaso na yon sa flood control. Okay na ba sa atin yon? Na porkit magsauli sila ng pera, pwede na yon? Kaya ito mga kababayan, sa pananaw ko dito, parang sa palagay nila, itong sa flood control, close case na para sa kanila. Hanggang doon na lang. Total, may nakita naman sila doong, sinasabi nila na state witness. Pero hindi na pwedeng makasuhan dahil nagsasauli na ng pera. So dito natin makikita mga kababayan kung paano nila na ngayon in-implement, kung paano babaluktutin itong batas natin. Ito lang yung nangyari sa Senate. Na alam mo natin kung sinong legitimate. Na ayon mababasa natin o pinapakita sa mga abogado ilang beses dito sa social media na ito ang kinakailangan. Kung paano tayo mag-create ng leader sa Senate, paano tayo mag-create ng mga chairman. At ilang bilang ang kinakailangan. Pero pinipilit nila ang gusto nila mga kababayan. Ano ang pakay nila rito? Bakit ipapilit nila na pababain ang bilang ng dahil sa impeachment? Pilit nilang ipababa ang bilang para sigurado nila na ma-impeach si VP Sara. Itong sa Marines, wala na to. Hindi na to nila bigyan ng pansin.
Total, sinampahan na nila daw. Sinasabi kanina, napapanood natin sa live coverage dito sa Net 25 na kada isa sa kanila, more or less, 10 cases ang isinampa laban sa kanila. Biro mo? 10-10? Isang tao, 10 kaso? Iba na ho ngayon, ito na ho ang klaseng demokrasya meron tayo. Mga kababayan, demokrasya pa rin ang tawag dyan. Pero paano nila pinipigilan? Iniikot na nila, parang nag-tuning na sila ng volume ng sound system. Pilit nilang ipipihit yun. Ito sana ang loudness na kailangan ng sambayan ng Pilipino. Pero pilit ni ilipipihit dito. Papatahimikin talaga. Ito talaga ang mga pamamaraan, mga kababayan, na sa kaedad ko, ito ang mga kwento ng magulang natin na nangyayari sa 70s. Itong tatay niya na gustong humawak ng pisto sa pinakamatagal na panahon. Kung baka gusto nilang habang buhay na sila ang may makapangyarihan. Ito na ho, mga kababayan. At sinong ginagamit? Ito talagang mga mambabatas. Sabi nga nila itong sa Senate, ito daw lang ang huling takbuhan ng sabayan ng Pilipino, halimbawa magkaroon ng problema. Pero ito ang huling takbuhan ng sabayan ng Pilipino, yun pa ang parang inuna na ngayon. Para pagpigil sa mga tao, para pigilan ang mga witnesses na para maibunyag. Dahil ito sa anong tawag dyan, sa kamera, hindi naman nila binibigyan ng pansin. So wala tayong makikita na pinipigilan nila. Hindi lang nila pinansin. So halatang halata, mga kababayan, hindi pwede gagalaw itong sa legislative kung walang kumpas galing sa itaas. So ang tanong ho dito, mga kababayan, ano kaya mangyari pagkatapos ngayong araw? Bukas, anong mangyari patungkol dito sa 18 Marines? Baka sasabihin na nila na hindi na kami interesado dyan. Ibigay na natin sa may kapangyarihan na mag-investigate patungkol dyan sa flood control. Sabihin na, hindi naman nila siguro sabihin natin ngayon sa mga leader ngayon dyan sa Senate, maliban kay Senator Peter Alan Cayetano, dahil si Senator Cayetano ay kitang-kita natin na hinahadlangan na siya. Iniipit na rin sila. Pati si Senator Marcolita, si Senator Amy, lahat ng mga senador na gusto sana na masolve ang problema dito sa ating bansa. Itong pinakamalaking iskandalo na nangyari sa ating bansa. Kagimbal-gimbal na pagnanakaw na parang harap-harapan na talaga. Ang tanong dito, mga kababayan, ano kaya mangyari bukas sa makalawa, sa susunod na linggo? Wag na dito wag lang natin, hindi tayo umabot sa mga yung mga hindi na maganda. Yung mangigibabaw pa rin ang diplomasya. Sabihin lang natin, makipagbangayan yung mga magdebate, yung mga abogado, hindi lang umabot na parang kumbaga makipagtutukan na ng pwersa. Wag na dahil alam mo natin, mga kababayan, kung mangyari yun sa ating bansa. Hirap na tayo ngayon sa ganitong sitwasyon tapos dadagdagan pa. Hindi naman ibig sabihin natin na kasalanan ito ni Cayetano, kasalanan ito ni Marcolita dahil sila ang pasimuno nito. Hindi po.
sa palagay natin. Hindi bilang isang taga-suporta sa kanila. Patas naman din tayo rito mga kababayan. Kung ano talaga ang tama. Ito kasing sa kabila, kahit kitang-kita na may pagkakamali na, hindi pa rin nila iginagalang ang batas. Ito naman kay Cayetano, ipinipilit talaga nila. Ipakita talaga nila sa tao na ito ang tama. So, itong ginawa sa Marines mga kababayan, ano sa palagay ninyo? Naninira ba lang tong Marines? O gusto lang tumulong para mapahinto na o para mabigyang hustisya ang pagnanakaw nila sa kaban ng bayan? Ito lang po mga kababayan ang ating i-share, lalo na sa katulad ko na pinakamababa lang yung pag-uunawa. Dito lang sa nakikita ko, napapanood ko kanina, yung pabalik-balik na ilang bisis na natin narinig doon sa mga testimonya sa mga 18 Marines na ilang bisis sila nag-deliver. Yun mga kababayan, medyo may paniwala tayo. Dahil gusto din natin na matunton yung tao. Hindi naman natin sila hinusgahan na yung pagtanggap nilang pera ay nakaw na yon. Baka sabihin natin na walang kinalaman yung inaabutan. Yung nag-abot lang ang may pakay na magnanakaw o yung nag-utos. Pero itong ginawa sa 18 Marines mga kababayan, sakripisyo ito. Makabayan ito. Pamamayani ang nanatili sa kanilang dugo para kumbaga isang bisis lang sila dumaan dito sa mundo. Isang bisis lang sila dumaan sa Pilipinas. At least man lang sa ganyang paraan may maiwan sila na may masasabi sana yung mga anak nila, yung mga kamag-anak nila na ito, isa sa mga kapatid namin, isa sa tatay namin, isa sa anak ko, sila ay nakakontribute sa paglutas doon sa iskandalo, yung nakawan. Sila ang isa sa mga tao na nakatulong para mapahinto itong pagnanakaw ng ating bansa. At bilang suporta natin mga kababayan, dasal natin na itong pangyayari ngayon sa ating politika dito sa bansa natin, may intervention na ng Panginoon na sana bigyan sila ng pag-iisip na tama itong mga politiko talaga na sumusunod sa kumpas na alam mo natin na labag na talaga sa ating saligang batas. At hanggang dito lang po, ito po si Rene Bay. Salamat po, hanggang sa susunod nating video. Magkita-kita po tayo. Bye-bye and mabuhay ang Pilipinas.